Tayo manalangin. Yun na tayo mga kasama natin. Panginoon, unang oras lahat na nagpapasalamat kami na Yes, Lord. tinipon mo ulit kami Ama, para sa panibagong kaalaman ng mga na nagmamula sa iyo. Amen. Lord, gawin niyo sana ang turo sa amin ng iyong salita ng brother na Yosencio. Yes. Amen. Naway sa magdamag din ito, Ama, pagkakulan namin lahat. Pasok sa aming isipan ng mga sa buhay. Lord, sa magdamag na ito, hihingi kami ng gabay, lalo na sa ganitong panahon naman. Yung mga naka-duty ho sa namin mga kasama na ilayo niyo po sa anumang kapamakan at maging matagumpay ang kanilang operation. Amen. Ganun din po sa mga empleyado, Ama. Lord, patuloy din namin pinapanalangin na mga mahal namin sa buhay sa oras na ito. Bigyan niyo po sila man ng masarap na tulog, Ama, at gabayan niyo po sila kung sila man po ay nasa trabaho, Ama. At ganoon na rin po ang mga nasa tahanan. Amen. Humingi rin po kami ang Ama ng kakatawaran sa nagawa naming kasalanan. Iisip, sinabi at ginawa na Yes, hindi na Lord. ngayon sa iyong kagustuhan. Amen. Ang lahat ng ito, Ama, ay pinapanalangin namin naman na kayo po ang bahala na sa lahat, Ama. Amen. Amen. Praise God. Sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 20, ito yung sinasabi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos, na walang bayad ay buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pinamagutan ko nga ito, buhay ng tao. No? Yung mga nakarang araw, ito din yung topic natin, buhay ng tao. Isa pa ulit ko sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 20, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan, kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, amen, na tayong mga makasalanan, no? Wala tayong ligtas sa Panginoon. No, wala tayong ligtas sa Panginoon. Binabanggit dito, tayo na nagkasala, tayo na makasalanan. Ang sinasabi dito, ang kabayaran ay kamatayan. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Dumating ang kasalanan sa isang tao lang. No, nung sumuway si Adan, dumating yung kamatayan sa lahat ng tao. Isinumpa ng Diyos yung daigdig. Kaya nga pagod pawis, pagkain mo kukuhain. Pagod pawis, pangangailangan mo kukuhain. Noong mundo'y nilikha nila lang, si Adan, nilikhang kalarawan ng Diyos, pinagpala. Pinagpala yung buhay ng tao noon ay dumating yung kaaway. No? Dumating yung kaaway, sinasabi sa aklat ng Juan chapter 10 verse 10, sinasabi doon, naparito ako upang, sinasabi dito, na naparito ang kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. No? Yung kaaway naparito. Amen? Upang wasakin ang relasyon natin sa Panginoon, upang patayin yung pananampalataya natin, upang nakawin yung ating puso sa mga bagay-bagay sa daigdig ito para tayo ay mapalayo sa Diyos. Biblically, no, tayo napapalayo sa Diyos, sinasabi aklat ng Isaiah, kasalanan. No, ang sala mo, sinasabi doon, ang dahilan ng paglalayo natin sa Diyos. No, kasalanan. Pero binabanggit nga dito sa Roma 6:20, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? No, yung libreng kaloob ng Diyos, yung regalo ng Diyos na walang bayad, amen, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen? Yung gift na ito, itong regalong ito, no, ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak. Na upang tayong makasalanan, ay mapabanal, upang tayong masama ay mapabuti sa paningin ng Panginoon. Sapagkat kung walang naghandog, kung walang nag-alay, amen, ay hanggang ngayon hirap tayo makalapit sa Diyos. Sapagkat nung unang panahon, no, sa aklat ng lumang tipan, amen, no, aalay ka ng tupa, baka, asno para
para sa iyong kasalanan. No? Yun yung kautusan noon. Aali ka ng tupa, baka, asno, yung dugo nito, ito yung magbibigay sa Diyos ng mabangong handog, mabangong alay, upang mapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. No? Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi na tayo mag-aali ng baka. Mahal ng baka ngayon, lalo na asno, tupa. No? Hindi na tayo mag-aalay dahil ang hirap ng buhay ngayon. Dahil 3 kilo lang nga, 10 kilo lang nga, o 50 kilos o 20 kilos na karne o anumang klase ng karne ay hindi tayo makabili. Lalo kaya alay tayo ng tupa, baka, asno. Ang hinahanap ng Panginoon, yung panganay, no, yung panganay, yung mataba. Ito yung ihahandog mo, ito yung iaalay mo sa Panginoon. Ganoon yung kautusan noon para ikaw ay nagkasala sa Panginoon, maghahandog ka, mag-aalay ka. Pero napakabuti ng Diyos. Amen? Sinasabi sa Roma 6:20, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad. Hindi na tayo magbayad, hindi na tayo maghahandog, mag-aalay nito. Ito yung regalo ng Diyos sa atin. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Amen? No, libre lang ito. Si Jesus na yung inihandog, si Jesus na yung inaalay upang tayo makalapit sa Panginoon. Magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon, magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Panginoon. Amen? Upang tayo mga makasalanan ay hindi na hirap no, makalapit sa Panginoon. Hindi na tayo hirap na magkaroon ng magandang ugnayan sa Panginoon. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito nga sinasabi sa Aklat ng Galatians, chapter 5, verse 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahagi-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? No, sino man sa atin, no, na merong na inyong narinig na binanggit sa Aklat ng Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21, no, hindi may kakaila. No, hindi may kakaila ang hilig ng laman. Amen? Hindi maitatago na tayo mga makasalanan ay ito yung ating buhay. Ako, nagpapatotoo sa inyo, amen, ganito ako noon. No, ganito ako dati. Isa sa mga sinasabi dito, isa sa mga ugali nito, no, ay isa ako dito. Amen? Ngunit, napakabuti ng Diyos sa atin. Ito nga kanina binanggit ko sa Roma 6:23, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Amen? Itong mga kasalanang ito, binayaran ni Jesus to. No? Binayaran ni Jesus itong kasalanang ito. Amen? Kaya, magalak tayo, magsaya. Amen? Na tayong mga makasalanan, amen, ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Amen? Mahal tayo ng Diyos. Sinabi nga dito sa mga ngaral, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang Espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Amen? Lahat po tayo, no, babalik sa alabok. Lahat tayo babalik sa alabok kung saan tayo nagmula. At ang Espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Binigyan tayo ng Diyos ng panahon. Amen? Malakas tayo, malusog yung katawan, wag nating sasayangin. Amen? Wag nating sayangin yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoon.
Amen? Yung mga kasalanan iyan, pagsisihan mo yan, talikuran mo yan, hindi mo na kailangang maghandog mag-alay sa Diyos ng baka, asno, tupa. No, ikaw na yung sarili mo na. Amen? Yung buhay mo na, yung ihandog mo sa Diyos, yung buhay mo na yung iaalay mo sa Panginoon. Amen? Ito yung mabangong handog sa Panginoon. Ito yung buhay mo na, yung sarili mo na. Amen? Na tayo ay sumampalataya sa anak. Tayo ay manhalig sa anak. Ito yung sinasabi ng Biblia na hindi na kailangan ng Panginoon ng anumang hayop upang ikaw ay maging banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Si Jesus na yung ibinigay. Ngayon, ibinigay si Jesus, sinabi nga John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak, gayon na lamang pag-ibig niya sa libutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Amen? No? Ibinigay niya yung kanyang bugtong nanak. Ang kailangan na lang natin sumampalataya sa Panginoon. Amen? Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat tayo nga, sinasabi ng Biblia, babalik tayo sa lupa kung saan tayo nagmula. At ang Espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Amen? Yung Espiritu, ito yung nakakaalam. Ito yung nakakaunawa, ito yung nakakaintindi ng mga bagay-bagay, kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung iniisip natin, no, kaya walang makapagtatago. Kung ano yung pamumuhay natin, no, sinasaliksik ng Espiritu, yung ating buhay. No, nakikita na, naririnig na tayo sa bilyon-bilyong tao na nilikha ng Diyos. Amen. Sa mga nilalang sa lupa, sa mga nilalang sa himpapawid, sa mga nilalang sa dagat. No, hawak ng Diyos yung buhay ng tao. No, hawak niya, control na sapagkat, amen, siya yung may lalang nito, siya yung may likha nito. Amen, kaya wala tayong malilihim sa Panginoon. Anumang sinasabi natin sa kapwa natin, anumang ginagawa natin sa kapwa natin, no? Anumang itinatago natin sa isip natin, sa puso natin, no? Nasa saliksik ng Panginoon yan. No? Binabanggit nga sa aklat ng Mateo, walang lihim na di mabubunyag at walang bahong na di mangangamoy. Biblically, no, lahat ay walang makapagtatago sa Panginoon. Sapagkat yung Espiritu, no, yung Espiritu, yung nakakaunawa, nakikindi kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Nalalaman ng Espiritu, no, nakikita ng Espiritu, narinig ng Espiritu, amen, yung buhay natin. At binabanggit dito sa aklat ng Mangangaral, chapter 9, verse 5, alam ng buhay na siya ay mamamatay, ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Alam ng buhay na siya ay mamamatay, ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Amen? Ibig sabihin, yung mga namatay, kwento na lang sila. No? Ano na lang sila? Alaala na lang sila. Binabanggit dito na wala na silang anumang nalalaman. Patay na. Wala na silang pag-asa. At nakakalimutan ng lubusan. Amen? Na tayong buhay, binabanggit nito, alam ng buhay na siya'y mamamatay. Alam natin, no, na tayo'y mamamatay. Darating tayo sa kamatayan. Alam natin. Amen? Ngunit, binabanggit dito na wag nating isipin o wag nating paniwalaan, amen, na kapag namatay ng isang tao, no, ay meron pa siyang pag-asa. Binabanggit dito, wala na silang pag-asa. Amen? At nakakalimutan ng lubusan. Kwento na lang sila. Amen? Darating yung araw, yung mga patay muling bubuhayin yan. Lalo na yung mga nabubuhay, haharap sa Diyos yan. Amen? Lahat tayo haharap sa Diyos, yung mga patay muling bubuhayin yan. At yung mga buhay ay haharap sa Panginoon. Amen? Sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang
nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Praise God. No, hindi lang tayo sa tinapay nabubuhay. Saan ka ba nabubuhay sa mundong ito? Sa trabaho natin, sa pamilya natin, sa anak natin. No, saan ka ba nabubuhay? Sa negosyo natin. O ano mang pinagkakakitaan natin. Ano mang sino mang nagbibigay ng mga pangangailangan, kanino ka ba nabubuhay? Binabanggit dito na hindi lamang tayo sa tinapay nabubuhay o saan ka nabubuhay sa mundong ito. Binabanggit dito kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? Noon na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Amen? Kung ang halaman kailangan ng tubig, kung ang tao kailangan ng pagkain, no, kung ang motor kailangan ng gasolina, no, upang magkaroon sila ng buhay. Tayo, kailangan natin si Kristo upang magkaroon tayo ng buhay, sapagkat tayo mamatay. Amen? Kailangan natin si Jesus. Sinabi ni Jesus, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At ang mga nabubuhay, at ang mga nabubuhay, sila na sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mamatay. Sapagkat darating ang Panginoon, ikaw na nabubuhay, sumasampalataya ka sa Panginoon, no, hindi ka mamamatay. Darating yung araw na yung mga buhay, amen, tinatawag na rapture, darating yun, kukuha yung mga nabubuhay at maiiwan yung mga di sumasampalataya. At yung mga namatay, yung sumasampalataya sa Panginoon, bubuhayin niya. At yung mga naiiwan sa daigdig nito, na pagdating ng araw, sila yung magdurusa. Sila yung daranas ng kapighatian sa mundong ito. Sinabi nga ng pahayag na tatakan sila ng 666. Ngayon, kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakabili. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makakapasada, hindi ka makakahanap buhay. Kung wala kang tatak ng 666, hindi ka makapagtayo ng negosyo. Darating yung araw, amen, yung 666, no, yung sinasabi ng pahayag, ito yung halimaw. Amen? Kapag wala kang tatak nito, no, ay hindi ka mabubuhay sa daigdig nito. Pero binanggit nga ng Panginoon na hindi lamang tayo sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. No, mamatay tayo kapatid sa pananampalataya. No, mabuhay tayo sa pananampalataya sapagkat darating yung panahong iyon. Amen. Yun yung kapighatian na hindi pa naranasan mula nang likayin ang mundong ito. Darating si Satanas. Papahirapan yung mga nilalang ng Diyos, lalo na yung mga hinirang ng Diyos. Kaya, nung maging handa tayo, Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Ito yung binabanggit, ito yung sinasabi ko na kanina. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Kaya wala tayong ligtas. No? Itinakda ito, mga kapatid. Ngayon, amen, na maging handa tayo. No? Hanapin natin ang Panginoong Hesus. Katagpuin natin yung Panginoong Hesus. No? Lumapit tayo sa Panginoong Hesus. No? May mga simbahan tayo, may mga itinalaga ang Panginoon, may mga hinilang yung Panginoon sa daigdig niya ito, no? Nagkalat na sila. No? Maraming iglesia sa daigdig nito, maraming sambahayan, mga Christian worship na nagtuturo na ang layunin ay magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa Diyos. Ang layunin ay magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Panginoon. No, ihandog mo na yung buhay mo, ialay mo na yung buhay mo. Yung buhay niyan, ito yung kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos sapagkat, amen, amen, binabanggit dito sa mga ngaral chapter 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang oras. Amen? No, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang oras at may kanya-kanyang panahon. Kaya nga, amen, ang salita ng Diyos, amen, ang mabuting balita ay ibinabahagi sa inyo, no, itinuturo sa inyo, amen, no, na walang bayad. Amen? Nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbulay-bulay ng salita ng Diyos,
nagpupuyat ng salita ng Diyos sa kalsada, sa trabaho o kahit saan, no, hindi naghihingi ng kapalit. No? Pagod, puyat, may problema din. Lahat naman tayo may problema. May mga pinagdadaanan. Pero, amen, no, walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging tulong. Amen. Ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, amen, ay ibinabahagi sa inyo dahil mahal kayo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magkaroon kayo ng kaligtasan. Gusto ng Panginoon na mabago ang buhay mo. Yan yung layunin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na pagpalain ang buhay mo. Gusto ng Panginoon na magamit ang buhay mo. Ikaw din ay mabigyan mo ng parangal ang Diyos sa buhay mo. Puso ng Panginoon, amen, ay mahubog tayo. Lumalim tayo. No, lumago tayo sa kanyang mga salita. Lumakas tayo sa kanyang mga salita sapagkat walang magbibigay sa atin ng ganitong uri ng panlangit na buhay kundi yung nasa langit, ang ating amang nasa langit. Ang kanyang bugtong na anak na sinugo sa atin upang maranasan natin sa pamamagitan ng anak yung buhay na ganap at kasiya-siya upang maging maalab tayo sa pagmamahal sa Panginoon at maging mainit tayo sa pananampalataya. Ako'y manalangin. Mahal na Ama na nasa langit, maraming salamat po Ama sa mapagpalang gabi ito. Salamat Panginoon sa mga aral na aming narinig, napakinggan. Dalangin ko po Panginoon. Hallelujah, itong mga buhay na ito ay hubugin niyo Panginoon. Amen. Palalimin niyo po Panginoon. Panginoon, palaguin niyo gaya ng binhi, Panginoon, ay magbunga sila, Panginoon. Maging mabuti ang bunga, maging maganda ang bunga, sapagkat, Panginoon, kayo ang Diyos ng pinagmula ng kabutihan. Lord, maraming salamat po. Patuloy po niyo kami samahan sa lugar na ito, sa Nueva Vizcaya, Panginoon. Samahan niyo kami sa aming trabaho para po sa pamilya namin, sa mga mahal namin sa buhay na sinusuportahan namin. Na minamahal namin Panginoon, at huwag niyo po kami Panginoon, hallelujah, ilapit Panginoon sa mga taong makakasama Panginoon, sa mga taong ang puso Panginoon ay manakit ng kapwa, ang puso Panginoon ay manghamak ng kapwa Panginoon. Salit Panginoon, patuloy niyo po kami Panginoon, ilapit po sa inyong mga salita. Lord, gamit ang social media, gamit Panginoon yung mga iba't ibang teknolohiya na nagtuturo ng mabuting balita. Gamit Panginoon yung mga hinihiram niyo Panginoon sa daigdig dito. Patuloy silang abutin ng mabuting balita upang sa pamamagitan lumakas at lumago po yung kanilang relasyon sa Panginoon, sa inyo Panginoon. At Panginoon, makasama namin sila, magbibigay ng papuri para sa iyo, maglilingkod sa iyo Panginoon sa daigdig ito habang nabubuhay. Lord, maraming salamat po. Ingatan niyo po Panginoon ang mga mahal nila sa buhay, ang buong sambahayan nila. Patuloy po kami samahan, ingatan niyo po sa lugar na ito. Anumang gawa ng kaaway, anumang sumpa ng kaaway, anumang balak ng Satanas, in Jesus' name. Wasakin niyo Panginoon, sirain niyo Panginoon, in Jesus' name. Lord, patuloy lumalapit kami, itong aming kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Mga nagkakasala po sa amin ay pinapatawad din po namin. Lord, maraming salamat po. Papuro sa iyo, parangal sa iyo. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. Salamat.